Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Executive branch officials, proponents din ng flood control projects ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Pumanaw na dating Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral, itinuturing na central figure sa mga isinasagawang investigasyon sa flood control mess ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. At Antipolo 2nd District Representative Romeo Aco pumanaw sa edad na 78. Hindi lang ang mga mambabatas, kundi maging ang executive branch officials ay proponents din ng flood control at iba pang proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Yan ang inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste batay sa files na naglalaman ng mga listahan ng mga proponent ng insertions ng Department of Public Works and Highways o DPWH na ibinigay umano sa kanya ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. May hawak na files ng listahan ng mga proponent ng insertions ng Department of Public Works and Highways o DPWH si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Anya, ibinigay ito sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025 matapos sabihin ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ibigay ito sa kanya para sa transparency. Kamakailan lang ay natagpo ang walang buhay si Cabral malapit sa Buwed River na may lalim na 20 hanggang 30 metro mula sa Cannon Road sa Tuba, Benguet gabi ng December 18. Inihayag ni Leviste na ayon sa files, hindi lang mga kongresista at senador ang mga proponent ng flood control at iba pang proyekto ng DPWH kundi pati mga opisyal mula sa ehekutibo, kabilang ang mga kalihim at undersecretary sa labas ng DPWH, pati na rin mga pribadong individual. Ayon kay Leviste, mas mainam kung ang DPWH mismo ang maglalabas nito upang hindi umano makompromiso ang trabaho niya sa Kongreso. Pero anya, maaari rin niyang ilabas ang insertions ng mga proponents sa Kongreso kung pahihintulutan siya o kung mismong si Secretary Dizon na magsasabi sa kanyang isa publiko na ito. At dahil din sa mga pangyayari kamakailan, ang concern ng kongresista ay matiyak na ligtas ang mga tauhan ng DPWH na may kopya ng files na ito at maingatan ang naturang files. Samantala, naniniwala naman si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kung mayroong makikinabang sa biglaang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral, ito ay mga proponent ng DPWH insertions. Yung mga proponents ng mga insertions ng 2023, 2024, and 2025 GAA. When you say proponents, ito po yung mga lawmakers sa both houses of Congress? Yes. Hindi, meron din sinabi na may mga member of the executive branch na nag-propose ng mga projects. Paano po niyo po nasabi po kung? Di ba sabi ni Congressman Saldico that the executive branch proposed 100 billion insertion? Naniniwala rin ang kongresistang hindi malayo ang possibility na may foul play sa pagkamatay ng dating DPWH official, lalo na't itinuturing nitong illogical ang mga pahayag ng driver ni Cabral kaugnay ng insidente. Kaya naman nakatakda na ring maghain ng resolusyon si Representative Erice para hikayatin ng Kamara na imbestigahan ang biglang pagkamatay ni dating Undersecretary Cabral. Si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Cerro Party List Representative Terry Redon naman naniniwalang hindi makahahadlang sa isinasagawang investigasyon sa maanumalyang flood control projects ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral. That might be a bit of a conjecture to say at this point na it is an actual setback. No? So, kasi katulad ng nasabi natin, marami pa naman hong mga tao na actually pwede magbigay ng pagpapatotoo doon sa ilang pong mga kaso po ng corruption at kaso po ng kickbacks. It's not just a single person naman po doing as an example, yung NEP insertions. Diba? So, I'm quite certain she had staff that basically placed in the line items there. So, we can actually talk to them as well. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hininalang mayroong listahan ng mga proponent na sangkot sa manumalyang flood control project ang pumanaw na dating Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral. Ayon pa kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ito ang itinuturing nilang central figure sa mga isinasagawang investigasyon sa flood control mess. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Hindi inaasahan ang biglaang pagpanaw ng nagbitiw na Undersecretary ng Department of Public Works and Highways na si Maria Catalina Cabral. Itinuturing siyang central figure ng Office of the Ombudsman pagdating sa mga isinasagawang investigasyon sa flood control scandal. Dahil mayroon umano itong listahan ng mga sangkot sa korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura ng bansa. It's information that has reached us, reports that have reached us na meron talaga siyang listahan sana ng mga tao na nag-insert ng mga projects sa budget. So, hindi pa natin nakikita itong listahan. Now, I mean, of course, it's an unfortunate thing that this had happened, pero for those who do have access sana sa kanyang mga computers, whether personal or for work, which may contain itong mga listahan na to, we urge them to please come forward with this list and give the same to us here at the Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, December 3 o 2 linggo bago pumanaw, nagpunta pa si Cabral sa kanilang opisina at nakipag-usap sa nasa 5 prosecutors ng Ombudsman kasunod ng imbitasyon para sa questioning. Mayroon na umano itong koordinasyon sa kanyang mga abogado at nagpakita pa ng kahandaang makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit dahil sa biglaan itong pagkamatay, naniniwala ang ombudsman na nasa naiwan itong gadgets ang mga mahahalagang ebidensyang kanilang kailangan. Kaya tayo, that's why time is of the essence now. Kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito. At the risk of them being altered, erased by family members or friends. And we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation of the flood controls. Samantala, bagamat napawi na ang criminal liabilities dahil sa kanyang pagpanaw, posible pa ring habulin ang civil liabilities ni Cabral para sa mga mapapatunayang ill-gotten wealth nito. Lalo na at isa rin siya sa mga malalaking individual na iniimbestigahan ng ombudsman dahil sa mga aligasyon na siya ang nasa likod ng mga maaanomalyang budget insertions sa National Expenditure Program na may mga katumbas na kickbacks. Kahit po pumanaw ang isang tao, accountability still has to be exacted, especially when it involves public funds. So our hope and our goal here is to make sure that every proven amount, every cent, every peso na malaman natin na nanakaw pala at nandyan sa estate ni former Yusek Cabral, ay kailangan talaga kunin pa din at isole sa gobyerno. Giit pa ng tagapagsalita ng ombudsman, hindi mapapabagal o mapipigilan ng mga nangyayari ang kanilang mga investigasyon. Magagamit pa rin ang mga naiwan ni Cabral na dokumento, litrato o anumang impormasyong maaaring makapagpatibay sa mga kasong kanilang isasampa sa korte. Dagdag ni Clavano, naging parte ng usapan kasama si Cabral ang proteksyong kayang ibigay sa kanya ng ombudsman dahil iniiwasan nilang malagay ito sa peligro, lalo na at malalaking impormasyon ang hinihinalang hawak nito. But I think the situation speaks for itself na talagang we are in dangerous territory here dahil maraming nasasangkot na malalaking tao. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumanaw na sa edad na 78 si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Nagpahayag naman ng panghihinayang ang mga kasamahan nito sa Kamara dahil sa pagpanaw ng kongresista. Ang detalye sa ulat ni Rosalicos. Kinumpirma ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno ang pagkasawi ng kasamahan nito sa National Unity Party o NUP na si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Anya, nagkaroon ng heart attack si Acop Sabado ng gabi, December 20. Pero bago ito, naging matagumpay pa anya ang kidney transplant ni Acop noong November 28.
Lubusaan niyang ikinalungkot ang pagpanaw ng mahigit 25 taon na niyang kaibigan. Itinuturing din itong devoted, matapang at tapat na lingkod bayan si Akop. Dagdag pa nito, malaking kawalan sa Kongreso at bansa ang pagpanaw ng kongresista. Naging kinatawan ng Antipolo 2nd District si Akop ng 15th, 16th, 17th, 19th at 20th Congress. Mas naging matunog ang pangalan ni Akop nang maupong Senior Vice Chairperson ng House Quadruple Committee o Quadcom na nag-imbestiga sa illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs, operasyon ng illegal na droga at extrajudicial killings o EJK sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Samantala, ayon naman kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III, lubos na nagdadalamhati ang kapulungan ng mga kinatawan sa pagpanaw ni Congressman Akop. Kinilala rin ng iba pang kasamahan sa Kamara si Akop at ang mga naging ambag nito sa House of Representatives, kabilang na si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, isang abogado at dating Police General si Akop. Naging hepe rin ito ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Riton na maaaring maging batayan ng ethics complaint ang naging aksyon ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa 33rd Southeast Asian o SEA Games sa Thailand. Ito ay matapos makuhanan ng CCTV ang pambabatok ng kongresista sa Philippine Fencing Association o PFA President Rene Gacuma sa fencing venue ng SEA Games. Nagsumite na ng ulat kaugnay ng insidente si Gacuma kasunod ng hindi pagkakasundo sa pagpili ng atleta para sa FA match. Direktor ng PFA at Second Vice President ng Philippine Olympic Committee si Gomez. Alegasyon naman ni Congressman Gomez, pambubuli umano ang ginawa ni Gacuma sa isang 19 anyos na atletang babae. Ayon kay Representative Redon, hindi aksyon ng isang kongresista ang mambatok ng isang senior citizen. Parang it impinges into the reputation and the dignity of the House. Pag ginagawa ho ng House members yun, di ba? Parang di ginagawa dapat ng House members yun eh. Yung nababatok ng matanda or nang babatok ng kung sino man tao. Di ba? So I think pagka meron pong magka-file ng ethics complaint, and I think private persons like yung PFA president can actually do it. Papayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga Public Utility Vehicles o PUV na mag-operate gamit ang mga digital na provisional authority. Ayon sa ahensya, maaaring mag-operate ang mga PUV kapag ang kanilang provisional authority ay nai-upload na sa online verifier system ng ahensya. Sa dating patakaran, maaari lamang mag-operate ang mga PUV, jeepney, mga bus at Transport Network Vehicle Services o TNVS kung meron silang hard copy ng provisional authority. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsunod sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Naiuwi na noong Sabado, December 20, ang labi ni Marian Esteban, ang Pilipinang Overseas Filipino Worker o OFW na nasawi sa sunog sa Taipo, Hong Kong noong Nobyembre. Inasikaso ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Migrant Workers o DMW ang paghahatid ng labi ng OFW. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang OWA sa pamilya ni Esteban. Maaari pang tumaas ng 1 peso and 25 centavos ang kada kilo ng baboy habang papalapit ang December 25 ayon sa Department of Agriculture. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na base sa karanasan noong nakaraang taon, tumataas ang presyo ng baboy dahil na rin sa pagtaas ng demand. Sa ngayon, nananatili pa rin ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng baboy. 370 pesos kada kilo ng yempo habang 330 pesos kada kilo ng kasim at pigi. Nakaalerto na ang lahat ng unit ng Philippine National Police o PNP
para sa inaasahang dagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nagdagdag na ang ahensya ng police visibility sa mga ports, terminals at iba pang transport hubs sa buong bansa. Nasa higit 100,000 police personnel ang nakadeploy para sa holiday season hanggang sa pagpapalit ng taon. Mas mataas ang deployment ngayon kumpara noong nakaraang taon na aabot ng 60,000 police personnel. Pinayagan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang provisional na operasyon ng Davao Light and Power Company sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao del Oro. Narito ang report ni Ryan Salatandor. Binigyan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ng Provisional Authority para magkabit ng kuryente at maningil ng bayad sa mga consumer habang hinihintay ang pangunahing aprobasyon ng komisyon ayon sa Davao Light. Noong Abril ay naaprubahan sa ilalim ng Republic Act 12144 ang pagpapalawak ng franchise ng Davao Light kung saan kanilang papalitan ang Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco sa ilang lugar sa dalawang probinsya. Sa kasalukuyan, sa bayan lamang ng Kapalong sa Davao del Norte ay nakapagkabit ng linya ang Davao Light dahil sa patuloy na pagtanggi ng Nordeco na ipagbili ang mga assets nito. Maaari nang mag-apply online ang mga consumer na nagnanais lumipat sa Davao Light at inaasahang makatatanggap ng kuryente ang mga taga-Kapalong bago matapos ang taon habang ang unang bill ay sa Enero na. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ang sesyon sa Kamara at Senado sa Estados Unidos, ngunit wala pa ring nag-aaprubahang solusyon sa pagtatapos ng healthcare subsidies ng Affordable Care Act. Dahil dito posibleng maranasan ng maraming Americans ang matinding epekto nito sa health insurance premiums. Narito ang report ni Nico Chicano. Walang naipasang solusyon para sa malapit na mag-expire na Affordable Care Act subsidies bago pa pansamantalang nagtapos ang sesyon sa parehong sangay ng Kongreso sa Estados Unidos. Nangangahulugan ito ng posibleng pagtaas ng tinatayang nasa 22 million Americans sa darating na Enero. Kinontra ng Republican leaders ang pagpapalawig ng extra funding na sinasabing kailangan ng tapusin ang suporta na nakalaan pa noong panahon ng pandemya. Gayunpaman, nangangamba ang ilang Republicans mula sa mga distrito sa maaaring maging epekto nito sa mga botante. Nagsanib naman ang isang maliit na grupo ng Republicans at Democrats upang pilitin ang pagkakaroon ng botohan sa Kongreso sa Enero, ngunit hindi rin tiyak na aaprubahan ito ng Senado. Dahil sa kawalang aksyon ng mga mambabatas, mahaharap ang maraming pamilya sa mahal na healthcare premium. Ayon sa Democrats, sisisihin nila ang Republicans sa epekto nito at gagamitin ang issue sa 2026 midterm elections. Ngunit umaasa pa rin ang ilang mambabatas na posible pa rin ang bipartisan deal, bagamat kakaunting panahon na lamang ang mayroon sila. Samantala, nananatiling malabo ang kinabukasan ng panukala sa Senate matapos mabigo ang kaparehong extension sa botong 51-48 at aminin ng ilang Republican senators na huli na upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng premiums, bagamat may mga negosasyong patuloy para sa isang mas maikling extension na may kasamang mga reforma. Nico Chicano, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Proverbs, chapter 23, verse 17 na nagsasabi, "Huwag managhili ang iyong puso sa mga makasalanan, kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw. Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all day long." Wow! Excited na ako sa food trip namin! Kaya nga eh. Di ba mag-holidays na, may food trip, tapos magkikita na naman yung mga friends, tapos magpupuyatan na naman. Ang saya! Kaso, after naman ito, balik na naman ako sa school. Ayoko na mag-aral. Kawawa ka naman. Kawawa naman
batang to. Hoy, Tini! Tanda mo na yung mga gamit mo! Ano ka ba? Aalis na tayo! Tama na yan! Magbabakasyon na tayo! Halika na! Mag-ayos ka na ng gamit! Oo, sige na nga. Pero, Bakit parang... Halika na! kailangan ko yung mga yan. Tinulungan na kita! Wala na, hindi na siya nakakibo. Sino to, Tini? Oh. Tini! Sino to? Ano yan? Uy, Uy, ikaw talaga! uy, nakakainis ka. Ito ba ang inspiration mo? Ano? Atingin? Ito, oh. Uy, wala nga akong pasok bukas. Pero pagbalik ko naman sa after ng bakasyon natin, meron na naman. Nasi-stress na ako, wala pa man. Ay, nako. Pag yung mga ganyan-ganyan stress, alam mo, Tini, nagbabakasyon ka pa lang, nakauwi na kami. Hindi, paano ba yun? Papunta ka pa lang, nagbabakasyon na kami. Basta yung ganun, yung nauna na kami. Ano ba sinasabi niyo dyan, ha? Oh, isa ba to? Si Tini mo. Holiday, pa-holiday na kasi ako, papunta ako sa, ay, tama ba yung sabi ko? Papunta kasi ako mag-holiday ako, magbabakasyon na ako. Pero yung mukha ni Tini, bakit ganun? Yung mukha mo parang pinagkaitan ka ng bakasyon agad. Eh kasi yung utak ko nandun na sa pasukan na naman, yung mga quiz namin. Kala ko nandun sa picture dun sa libro mo. Minsan. Sino ba yun? Kasi stress eh. Pero hindi, kasi meron nga, magkakaroon nga tayo ng holiday hangover. Oy, tama yan. Kaya ngayong holiday, dapat alam niyo na kung anong gagawin para bago kayo bumalik sa trabaho o kaya sa school, hindi kayo masyadong masistress. Ay, pwede pala yun. Pwede, may mga ganon-ganon. Ay, parang... Sige, mag-aaral ka na ulit. Sorry, Taya. Ganun pala. Kalat ko eh. Oo. Nakakatawa ako sa inyo Never kanina. Ikaw, Tini, hindi namin alam na may tiyatago ka palang picture dyan sa mga libro mo, kaya ka pumapasa. Huwag kayong mag-ingay. Kunyari, inspirasyon natin yan. Inspirasyon. Kambal, tabi nga tayo, kambal. Sige, kambal. Dito tayo. Pagkagaling mo sa mahabang bakasyon, yung hindi ka parang pagod na pagod pagbalik mo sa work o kaya sa school. Actually, hindi siya posible. Lahat tayo pinagdadaanan talaga natin yun. Meron kasing tinatawag na post-holiday syndrome. Post-holiday Hindi pa syndrome. tayo nagbabakasyon sa post na tayo. Parang tunog sakit yun, ha? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman Syndrome pala, sakit yun. syndrome, oh. Pero siya, ito yung kadalasan natin na feel yung after ng mahabang bakasyon, nagsaya ka, nag-enjoy ka, tapos yung bago ka bumalik sa trabaho, parang naiisip mo ayaw mo pa magtrabaho, ayaw mo pa mag-aral. Bakit pa kasi babalik? Normal lang naman pala. Normal. Pero kayo ba na-feel nyo din yun? Oo, lagi. Kahit na weekend lang. Oo, weekend lang. Ayoko na. Parang sisipin mo, Monday ulit, ha? Parang mapaisip ka na, di ba? Monday ulit, Lunes Saka ulit. kapag parang sobrang grabe yung activities, parang gusto mo ng isang rest day talaga. Na Like completely rest lang, wala kang gagawin. Tanggalin mo na nga to. Teka lang na. Masyado ako nag-i-enjoy. Tanggalin mo na nga. Hindi kita makita eh. pa siya. Pero pag ba may mga tao na hirap naman mag-focus pagbalik sa, ayun nga, sa work o kaya sa school. Hirap mag-focus. Actually, ganito kasi yan. Ano nga yun? Ito nga mga Mars. De, kapag ka nagbabakasyon kasi tayo, imagine nyo, diba, kapag nagbabakasyon tayo, lagi lang natin iniisip masaya, nag-enjoy lang tayo. Pero kapag nasa work, iba yung ginagawa natin. Total 360-degree na transition. Kapag nagtatrabaho tayo, yung utak natin, ang palagi niyang ginagawa, nagpaplano siya, nag-critical thinking siya, gagawa siya ng mga decision, everyday yun yung ginagawa niya. Parang hindi ka lang iniwan. Yung pala dapat. Everyday yun talaga yung ginagawa ng utak natin. Kasi nga, nagtatrabaho tayo. Pero kapag nagbabakasyon tayo, yung brain natin, yung part ng brain related to thinking, to decision making, nagsha-shutdown siya. Talaga? Di ba parang mas maraming ang decision making pagka nasa vacation? Hindi, nagsha-shutdown siya. Alam niyo kung ano yung mas nabubuhay? Nabubuhay yung reward centers ng brain. Ibig sabihin, yung part ng brain na nagre-release ng feeling of reward, siya yung mas gumagana. Bakit? Kasi pag magbabakasyon ka, makakita ka ng something new, bagong sceneries,
bagong pagkain, masarap, bagong mga activities, mga ngayon mo lang ginawa. So dahil puro bago yung nangyayari sa'yo, yung brain mo, punong-puno siya ng dopamine. Ang saya-saya mo ngayon. So ngayon, kapag babalik ka na sa pag-aaral, babalik ka na sa trabaho, yung utak mo, nagkikling siya dun sa feeling na ayoko pa maging malungkot. Gusto ko pang sumaya, gusto ko pa ng more activities, more sceneries, more good food. Pero yung utak mo, sinasabi niya sa'yo na, uy, hindi tapos na yung bakasyon. So, ikaw, nagkakaroon ka tuloy ng parang feeling ng hangover na ang hirap bumalik sa routine mo ng pagtatrabaho. Back to reality. Oo. So, kaya nahihirapan mag-focus. Yes. Nahihirapan mag-shift yung brain back to the reality. Yes. Back to Kaya reality nahihirapan. talaga yung tawag. So, yun yung reason bakit biglang bumababa yung motivation pagkatas ng long break dahil dun. Yes, that's one reason. Kasi nga, yung utak natin, nasanay siya na puro happy chemicals lang siya. Sobrang saya mo. Pero pag babalik ka na sa work, yung utak mo, sasabihin niya sa'yo na, ay, routine na naman ako. Imbis na masaya lang ako, gagamitin ko na naman yung brain ko para gumawa na naman ng decision, isipin ko na naman yung trabaho ko, mag-aaral na naman ako, mag-iintindi na naman ako ng mga bagay. So, yung motivation mo na bumalik sa trabaho, sobrang mababa. Kasi nga, nasana yung utak mo na, ay, ang saya ng feeling ko na nagbabakasyon ako ngayon. Kailangan ko na bumalik sa reality. So, normal ba yun, Celine, na kapag bumabalik ka, parang feeling mo, humina yung utak mo? Parang lagi ka nagbe-brain fog. Parang dati naman bago nagbakasyon, parang kaya kong kabisaduhin to lahat eh. Tapos nung pagbalik ko, parang Lutang ka na, parang ganun, lutang, sabaw. marunong magsulat. Tama yan! Grabe. Tama yan! Di na tayo siya parang magsulat. Nagbakasyon na. Grabe nakalimutan magsulat. ba tayo mag-spills? Hindi tayo parang mag-host. Pag nagbakasyon. Normal yun. Oo, normal yun. Pero alam nyo kasi, yung brain fog, hindi siya talaga medical condition. Yun lang yung tawag. Pero kahit na hindi siya medical condition, ano siya cognitive symptom siya na nararamdaman ng isang tao, nagiging makakalimutin, laging antok na antok, hindi makapag-isip na maayos. Yung mga sasabihin mo na dati, normal mo namang sinasabi, ngayon, hindi mo na siya maisip. So, yun yung ibig sabihin ng brain fog, na parang, parang hindi ka makapag-isip ng tama. Ganon yung parang in layman's term. So, kaya nangyayari yun, unang-una kasi, merong abrupt na adjustment na nangyayari sa buhay mo. From something very enjoyable into something na nakaka-boring kasi magtatrabaho ka na naman. Pangalawa, kaya ka nagkaka-brain fog kasi kulang ka sa tulog. So, from a vacation, di ba kapag nagbakasyon ka, kumpleto yung tulog mo. Ang haba ng tulog mo. parang minsan Parang hindi. Ayun, pero mostly ganun. Mas refreshed ka kasi nakapagpahinga ka ng mahaba, diba? Pwede kang gumising ng kahit anong oras mo gusto. Lalo na kung wala ka namang tour na sasalihan, ganyan. Mas mahaba yung tulog. Pero kapag ka bumabalik tayo sa trabaho, unti-unti nade-diminish yung sleep. Diba? Unti-unti napupuyat ka o kaya pag pumunta ka sa ibang bansa, nagkakaroon ka ng jet lag. So, kulang talaga sa tulog. Ang tulog, very important yan para ma-feel natin yung motivation natin sa trabaho. Minsan, akala natin hindi ka motivated to work. Pero ang totoo, meron ka talagang motivation, hindi mo lang maramdaman kasi kulang ka sa tulog. Kaya pala matulog na lang muna tayo. Kaya nga yung iba ang sinasuggest, for example, magbabakasyon kayo, wag niyong isagad. For example, ang bakasyon mo isang linggo, Monday to Sunday. Kailangan ang trip mo Monday to Saturday lang. Tapos yung Sunday, gawin mo siyang preparation for Monday na papasok ka na. Isang araw lang. Ilang araw ba? Isang araw kaya na yun parang Hindi, preparation. Pero ang recovery, matagal ang recovery. Paano yun? Wag na lang magbakasyon. Ay, ganito, for Saan example, depende yun? Monday to Saturday, nasa trip ka. Yung Sunday, wag mo siyang isagad na nasa trip ka pa rin. Kailangan nasa bahay ka na lang nito, mahaba yung tulog mo, para for Monday, complete yung sleep mo pagpasok mo. nasa kondisyon. Pero, hindi ibig sabihin na ay fully motivated na ako sa Monday. No, meron ka pa ring holiday hangover noon. Pero gano'ng katagal naglalast yung mga ganong feeling na hangover? Alam nyo gano'ng katagal? 2 weeks. 2 weeks? Huwag na talaga tayo mag-bakasyon. Kung gano'ng ka-ikli or gano'ng katagal din. Oo nga, no? Oo, regardless kung gaano katagal ang bakasyon mo. For example, nagbakasyon ka ng 1 linggo, ang recovery niyan,
yung sobrang tamad na tamad ka, wala kang motivation to work, yung utak mo di gumagana, umaabot yan ng 3 to 4 days. Ito yung parang sluggish ka, pagigising ka sa umaga, parang di mo alam kung ano gagawin mo, wala kang motivation. 3 to 4 days yon, nag-a-adjust yung katawan. 4 to 7 days naman, medyo nakaka-adjust ka na kahit papano nakakatrabaho ka na, nakakapag-isip ka na. Tapos yung another week na natitira, ito na yung adjustment mo. Normal ka nang bumabalik sa trabaho. Mafe-feel mo na dito unti-unti motivation. So 2 weeks talaga yun na pagdadaanan mo na bumalik sa tamang routine. Pero ano ba yung ideal naman kasi talaga ate na tulog para masabi na hindi maging sluggish dun sa kinabukasan na gagawin? Actually, kapag daw nagbabakasyon tayo, to help you recover, dapat normal ay more than 8 hours. More than 8 hours. 8.5 hours, 9 hours. Kaya nga sinasabi nila na yung last day mo, ipahinga mo talaga bago ka pumasok kinabukasan. Kasi nakakatulong talaga yung sleep for recovery. Alam nyo ba na yung utak natin, kapag matagal siyang hindi natutulog, nagkakaroon siya ng isang chemical, tinatawag yun na adenosine. Yung adenosine, tinatawag yun na sleep pressure. So habang tumatagal ka nagising sa maghapon, imagine mo, dumadami yung adenosine sa utak mo. Pressure siya. Pag dumami yung adenosine sa utak mo, ibig sabihin, pinapressure ka niya na matulog. So imagine mo, 8 hours ka nang gising, nasa trabaho ka. Habang tumatagal yung hours na gising ka, dumadami yung adenosine, dumadami yung feeling mo na pressure na, ay nakakaantok. By the end of the day, inaantok ka. Yun. So hindi siya nawawala. Alam nyo kailan lang mawawala yung adenosine? Kapag natulog kayo. So kaya pagising nyo, parang back to zero, wala ulit adenosine kasi refresh ka nagising ka. So kapag ka ang tao, hindi ka natutulog ng tama, imaginein mo, nagsustorm ka ng adenosine sa utak mo. Kaya the whole day, pag wala kang tamang sleep, the whole day, antok ka lang. Kasi pinapressure ka nga niya, ang dami mong adenosine sa utak. Hindi ka productive pag ganun. Hindi ka talaga productive kasi imagine mo, may chemical na nagpupush sa'yo na antukin. Yung mga nap, yung mga idlip na saglit, nakakatulong ba ng konti? Nakakatulong siya, pero hindi most likely. Imagine mo, parang punong baso na may laman na adenosine, may tubig, punong-puno. Nagnap ka, nagtapon ka lang ng konti, pero antok ka pa rin. Nagnap ako 8 hours. Ang haba mo. Regular mo na sleep ay 24. Idlip mo 8 hours. Grabe ka naman. Kaya importante talaga yung sleep. Tas isa pa, kapag wala tayong tulog, hindi nyo mararamdaman hindi nyo masyadong ma-appreciate yung emotions na dapat nyong maramdaman. For example, yung body mo, nagre-release siya ng happy hormones. So, dapat masaya ka. Pero dahil kulang ka sa tulog, hindi mo na-feel na masaya ka. Tingnan nyo, pag galit kayo, ano lang nararamdaman nyo? Irritable kayo, galit kayo. Sa lahat. Diba? Ano pa ba? Inis kayo. Pag puyat, parang lahat ng nafe-feel nyo negative emotions. Kasi yung positive emotions, nabablock yung receptor para ma-absorb yun ng brain. Hindi mo siya ma-feel. Kaya kahit may magandang bagay na nangyayari, pag puyat ka, hindi mo siya ma-appreciate. Ma-appreciate mo lang siya pag kagising mo. Ganon. So, complete ideal kung kunwari nasa travel ka mismo, tapos sobrang puyat na puyat ka. Yung sinasagad mo talaga kasi minsan lang. Tapos, syempre, bayad tong bakasyon ko na to. Na sobrang dami ko nagastos. Hindi rin ideal. Hindi siya ideal. Kasi, alam nyo ba, merong research study na wala daw sa tagal ng bakasyon yung tinatawag nila na vacation glow. Kasi diba, meron yung kapag nagbakasyon ka, pagpasok mo sa trabaho, wow, parang ang ganda mo, glowing ka, ganyan. Yung iba sinasabi, dapat mga 1 week to 2 weeks para makuha mo yung vacation glow. Pero wala yun. Ang sinasabi nila, para makuha mo yung vacation glow, yung refresh ka, maganda ka, glowing ka, nakapag-isip ka na maayos, pagbalik mo, is yung quality ng bakasyon. So, kapag yung bakasyon mo is relaxing, masaya ka lang, dun lalabas yung Pero nagbakasyon ka, puyat ka all day. Kaaway mo yung mga kasama mo. Nag-aaway-aaway ka. Nagkakainisan kayo. Diba? Walang vacation glow. Pero importante rin yung, kunyari, maganda na yung quality ng vacation. Yung recovery din kailangan. Kasi kung wala recovery, wala rin glow, ganun ba? Oo. Sinin yung, di ba,
walang tulog, ganyan. Pero kailangan pa rin gawin yung pag-aaral, kailangan pa rin magtrabaho, babawiin sa kape. Effective ba yun? Kape. Effective siya for a short period of time. Ganito kasi, di ba sanabi ko sa inyo, pag wala kayong tulog, dumadami yung adenosine sa utak. So, aantukin kayo na aantukin. Nakakatulong yung kape doon. For example, magkape ka. Pag nagkape ka, yung caffeine, ibablock niya yung adenosine. Nandun pa rin yung antok. In short, nandun pa rin yung antok, pero hindi mo siya nararamdaman kasi may caffeine. Band-aid Oo. Pero kapag nag-wear off na yung kape, after nun, antok ka na naman. So, anong mangyayari? Lalo mong mafe-feel na pagod ka. Kasi yung caffeine, nagbigay lang sa'yo ng adrenaline rush. Kaya ka gumana, kaya ka nakapag-isip. Pero after that, nawala na yung caffeine, lalo mong mafe-feel na sobrang pagod ka. So, the best talaga na gawin pag ganito, matulog kayo. Bigyan niya ng time ang pagtulog. May iba kasi pagka bumabiyahe, kinukuha nila yung yung red eye flight. Tapos, pasok agad sa work kasi sayang naman daw. Tsaka minsan yun yung cheaper yung bayad sa Pero yun nga, ang iisipin mo na lang kapag ganun, nagbakasyon ka ba for convenience? Or nagbakasyon ka para makatipid? Mamimili ka na lang talaga. Pero ano yung sign na kailangan mo na talaga ng professional help dito sa mga nararamdaman mo na to? Na parang yung time ba, parang prolonged ba, na imbis na 2 weeks lang ang recovery, 3 months na, hindi ka pa nakaka-move on. Meron tinatawag na adjustment disorder sa psychology. For example, ang normal kasi na recovery period ng isang tao, kapag may nangyaring kakaiba sa buhay niya, either good event or bad event, dapat 2 weeks. Most likely, nakaka-recover na siya. Pero more than 2 weeks, hindi pa siya nagiging okay. Pwede na siya mag-seek ng professional help. Kasi baka mamaya, hindi na pala kailangan bakasyon, nababurnout na pala siya. Hindi na pala holiday hangover yung nararamdaman niya. Meron tinatawag na seasonal affective disorder o yung SAD, na kapag may holiday, lalo siyang nakakaramdam ng lungkot. Ganon. So, kahit na masaya dapat yung season, nalulungkot siya lalo kahit nagbakasyon siya. So, baka may ganon. Meron naman adjustment disorder dahil sa kakaibang nangyari sa buhay niya. Hindi siya makapag-adjust agad. Ayun, more than 2 weeks or 3 months, pwede na siyang mag-seek ng professional help. Kasi hindi na yun normal. Ang normal na period ng recovery, 2 weeks. So, kapag nagbakasyon ka, tapos after 2 weeks, malungkot ka pa rin, wala ka pa rin motivation, hindi mo pa rin kayang mag-adjust sa trabaho, pwede ka nang humingi ng tulong. Pero ano bang pwede natin gawin naman dun sa mga galing sa bakasyon, tapos ini-expect nila, or parang na-experience na nila before to yung gantong pakiramdam? Paano naman sila mag-a-adjust? Anong nafe-feel nyo kapag nagbakasyon kayo, tapos bigla kayong balik sa trabaho? Anong nafe-feel nyo? Sige nga, kayo. Minsan excited ako. Excited ka bumalik sa work? Kasi kukwento ko sa inyo. Tapos minsan may dala akong mga, pasalubong, ganyan. Parang excited ako kagad. Pero after nun, dun ko ma-feel na pagod pala ako. Doon, after nun, na pag nakauwi na ako. Ang hirap pala. Doon medyo mahirap. Kayo? Ako, totoo yun. Yung parang feeling ko medyo lutang-lutang ako, ganun. Lalo kapag hindi ako nakatulog nung night before, parang, alam mo yun, parang ano ka pa rin. Hindi ka makapag-isip ng maayos. May gusto kong isipin, pero hindi siya organized. Ganun yung Parang marami kang iniisip na gagawin. Oo, ganun. Mga naiwan mong trabaho. Oo, mga ganun. Ako nga, nararamdaman ko yung gusto ko lang umuwi na. Ay, ganun. Yung pakiramdam na gusto ko lang magstay sa bahay muna. After, kunyari, nagbakasyon ako ng matagal sa ibang lugar. Gusto ko nga ng isang araw na hindi mo na ako lalabas ng bahay. Sa bahay ka? Oo, yun lang. Parang gusto ko lang magpahinga nga lang. Kasi yung pagod lang yung gusto kong i-overcome. Hindi ko alam kung paano yung adjustment, anong i-adjust ko. Pero parang gusto ko lang ma-relax. Kasi usually kapag nagbabakasyon or may mga ganong, napapagod ako. May pagod na feeling. Although masaya, pero after everything, parang ramdam mo yung pagod. Normal ba yung ganon? Imbis na parang, di ba, iba pagka nagbakasyon yun nga may glow. Pag may glow ba, hindi not necessarily na hindi mo nararamdaman yung pagod? Ay, hindi. Nararamdaman din yung pagod. Pero kita mo yung aura niya. Okay. Happy siya, okay siya. Ikaw, Tini.
Sa work, okay. Masaya kasi ako sa work. So sa work, hindi ko yun nafe-feel. After work, ayan na. School mo. Sa school talaga. Doon yung stress. Ganyan. Parang anto, gusto mo. Pero sa work, Oo. okay. Pero pinaka-effective siguro na gawin, halimbawa yung mga kasangbahay natin magbabakasyon, tapos ito na, balik routine na naman, ang dami na namang trabaho, pwede nilang gawin yung brain dump. Brain dump. Oo. Kasi isa sa mga symptoms ng post-holiday hangover or post-holiday syndrome is yung pagbalik sa trabaho, hindi pa siya nagsisimula magtrabaho, ang dami na niyang naiisip na gagawin niya. Naku, kailangan tapusin ko to, kailangan basahin ko to. Kasi naiwan mo siya na trabaho bago ka magbakasyon di ba? Ay, hindi ko pa to na plancha. Yung mga dala mo, lalaban. Hindi ko pa to na. Mag-unpack ka, yung unpacking. Yung bagahe mo, hindi ko pa na. Gamit ko, basahin Mga basang damit. Oo. Diba? Wala, Ganyan. Bawal So, ang mag- gawin mo, kapag ka, parang napaparalyze kasi tayo kapag sobrang dami nating iniisip. Ang gagawin natin, magbe-brain dump tayo. So, try natin. Brain dump. Brain dump. Galing kayo sa bakasyon. Ba. Ayan. Brain dump. Tayo ay mag-brain dump. Sana may laman yung brain, ha? Wow! May Grabe ka. Ang dami namang requirement. Paano yung kakadump ko lang? Kakadump mo lang. Ay, tini ko na lang to para. Kasi ikaw yung may table. Okay. Okay, hala. Ano ba to? Graded recitation ba to? Wow! So, sa brain dump, simple lang naman siya. Isusulat nyo lang lahat ng naiisip nyo na kailangan nyong gawin Go! after nyo magbakasyon. So, meron kayong 5 minutes, pero paikli natin, 1 minute lang. Sige. Sige, mag-a-alarm yung set natin na game. Okay, ano mga kailangan nyong gawin? Hindi, may brain fog nga ako Parang wala kang gagawin. May brain fog nga Paano yan ako makakapag-isip? Makakapag-dump kung nagpapag? Naku, ano ba yan? Hirap Mga naman. sinusulat nyo. Ang hirap. Hala, parang hindi, rest Walang rest. Walang rest. Lagay ko dito, Ang dami ma. lang gagawin. Rest for 10 minutes. 10 minutes lang. Naka-timer. Ano kailangan kong gawin? School, ano ba yan? Basta mga gagawin mo after mo mag-bakasyon. Ang bakas. Okay? Ang dami ko nang sinagot. Game. Time na ba? Ayan, time na ata. Unahin natin yan, unahin yan. Sige, unahin natin si Ira kasi ang dami yan nasulat. Dami. Grabe, sana. Ito, ang pangit na sulat ko, sorry. Okay. Madaya ako, sabi ko, rest for 10 minutes. Pero joke, nakalagay doon talaga, sleep yung dulo ko, pero yun talaga yung priority ko. Madalas kasi, natutulog din talaga ako after ng travel. Kung sinasabi ko yun kay mami, ganyan, or sa kasama ko, gusto ko rin magpahinga. Pero pag kunwari, minsan kasi may time na nanggaling ako ng travel, tapos dumiretso ako sa work kasi excited talaga ako pumasok. Tapos after nun, dun ako nagpahinga. Pero usually, ganito yung ginagawa ko. Ayan, unpack, clean, or yung laundry nga kasi sobrang daming damit. Tapos prep clothes for GMK. Tapos yun, nagtitake din ako ng supplements. Tama ba? Nagets ko ba yung brain dump? Ayan. So parang nire-remind ko na kailangan healthy ako kasi parang napagod ako the whole travel. Hello! Ayan, sige, ang game na. Sino na? Ako na. Anong na-dump Parang mo nakakahiya. dyan? Pero, after kasi ng yun nga, ano sabi, travel. Naglilinis ako ng bahay, parang ginagawa kong kumbaga regular routine. Tapos yun, sumunod yung mga business task kasi may mga inasikaso ang mga, alam mo na, mga ganyan. Tapos, unpack syempre. Kasi ayoko din nung, yung kumbaga yung basa nga yung damit mo. Kasi meron ako mga puting damit. May kasi ako magdala ng mga white na shirt. Kapag nabasa kasi yun, tapos pinatagal mo, nagmamantsa, di ba? May mga ganun siya. Nagiging dilaw. Ganun. Mga grits, may mga nangingitim. Gayon, unpack. Mag-unpack ako. Tapos, syempre, di nawawala yan. Medyo exercise ng konti. Tapos laundry. Yung dalawa, nagkakopyaan mo. Inasikaso ko. Kayo, ba't namamopya na lang yata kayo? Namamopya pa. Kada may sasalita, nagsusulat din kayo. May problema eh. Pero may tagala ba kayo? Taga-unpack kayo? Kaya wala kayong masulat? Yun nga lang yung sinulat ko Ang liit pala. Ang liit. Ang ganda naman ang sulat mo. Dapat pala malaki. Quiet time. Oo. Yun yung sinasabi ko kayo na.
So una, Pagka kunyari galing ako sa mga bakasyon, yun yung naiisip ko na kumbaga yun yung lagi nasa isip ko pag uwi ko, kailangan ko ng bagay, kailangan ko laban to lahat ng ginamit ko. Kasi kailangan ayusin ko ulit lahat ng mga ginamit ko eh. Na minsan doon ako nahihirapan, minsan ilang araw na nakapak pa rin yung mga Isang buwan na naiwan yung maleta na Hindi ko na-gets. Parang iba yung sinagot. Sinulat mo dyan. Nilagay ko. Ang kabisado ng bill of rights pagkatapos mag-ano. estudyante. Kasi laman yun ang brain mo. Ibig sabihin, ang nasa utak mo ay kailangan Actually, hindi pa ako nagbabakasyon. During ng bakasyon, iniisip ko na, dapat kahit isang article makakabisado ako. Ganun na, mali. Tama yan. Okay lang. Oo, kasi laman yan ang brain mo. So, yung goal ng task natin is matanggal natin lahat ng laman ng utak natin at malagay natin siya sa papel. Tignan mo, hinabol ko lang yung unpack kasi lahat kayo may unpack. Actually, alam mo, Celine, ginagawa ko to kapag after ng travel, or minsan kahit during travel, ginagawa ko siya kasi parang feeling ko, ang daming nang nangyayari sa travel. Pag hindi ko nilalagay sa notes or hindi ko sinusulat, hindi ko na alam yung gagawin ko for the rest of the day. Makakalimutan mo siya. Pero good thing kasi itong brain dumping kasi malalaman mo ano yung mga dapat mong gawin at ma-organize mo yung thoughts mo. Kasi remember, after ng bakasyon, hindi gumagana ang prefrontal cortex o yung brain natin related to planning, to logic, and higher thinking skills. So, tulungan mo yung brain mo na, uy, brain, mag-isip ka. Ano ba yung mga kailangan natin gawin? So, kapag halimbawa, sobrang dami mo nang nasulat, yung next thing na pwede nyong gawin is to do something na can motivate you na mas maraming gawin. Start small. Alin sa mga task na yan, yung kaya mong gawin within 2 minutes. Yun yung uunahin yung gawin. within 2 minutes. Yung halimbawa, naisip mo, ay, tanggalin ko lahat ng maruming damit, lagay ko sa basket. Wala. If you can do that 3 within minutes 2 yun. minutes, Hindi ko kaya. Lumagpas ng 1 minute. ayan, if you can do that within 2 minutes, gawin mo na siya agad. And then that will send a signal to your brain na, uy, meron akong na-accomplish, kaya kong gawin tong isa pa. Ganon. Parang dagdag motivation kasi naka-finish ka ng isang task. Okay. Parang Ginagawa ko pala tinitrick mo yun. yung brain mo, no? Yes. Ang galing. Parang di ko kayang sabihin sa sarili ko, 2 minutes ko lang gagawin yun. Kasi nakalagay sa akin, unpack ng gamit. Di ko kaya gawin ng 2 minutes yun. For example, meron kang malaking maleta, tapos meron kang isang maliit na bag. carry. O di yung maliit na bag lang muna yung i-unpack mo. okay. Hindi naman kailangan na i-organize mo agad siya. Ang goal ay matanggal mo lang yung gamit sa loob ng bag. Within 2 minutes, that's okay. Okay na So, basta hanap ka na small wins na pwede mong gawin. yes. Kasi pag naisip mo nga, nakalista sa akin lahat, parang malalaking mga task na hindi kayang gawa ng 2 minutes. Naisip ko tuloy, anong magagawa ko dito para magkaroon man lang ako ng motivation? Hati-hatiin na lang natin. Kaya yung goal is, isipin mo agad, ano yung kaya kong gawin dito within 2 minutes? So, ibig sabihin, small task lang siya. Para kapag nagawa mo na siya, ay, ang galing ko, nagawa ko to. Pwede ko nang ituloy ito mamaya. Ganun pala yun. Ginagawa ko rin siya pag kunwari, tinatamad ako mag-workout ka, ganyan. Yung pre-workout ko, parang household chore na mabilis mo lang magagawa. Tapos after nun, parang yun yung nagiging warm-up. Tapos after nun, parang okay na ulit, parang motivated ka na. So ginagawa ko pala Pero siya. okay lang ba sa bakasyon, hinahaluan pa rin ng something related to work, something related sa pag-aaral? Or kailangan pag sinabing bakasyon grande? Ideally, pag nagbakasyon ka, dapat magbakasyon ka. Huwag mong haluan ng trabaho. Kasi ang trabaho, pag uwi mo, trabaho pa rin yan. Hindi naman yan mawawala. So, enjoy mo na yung time na meron kang bakasyon. Diba? Kasi, tingnan nyo na-imagine nyo ba yung pag nasa bakasyon kayo, baka na-experience ito mga kasangbahay. Meron kasi akong feeling minsan, pag nasa bakasyon ako, I feel present. Parang, umiinom ako ng kape dito sa Boracay, nakikita ko yung beach. Na-appreciate ko sobrang ganda. Tapos pag pauwi na, shucks, pag pauwi na, naisip mo na yung mga gagawin mo pag pauwi. You feel as if na ang dami mo namang gagawin. Nasa future ka na naman. Ma-anxious ka, malulungkot ka, mag-iisip ka na mag-iisip. So, dapat fully present ka kapag nagbabakasyon. Kaya nga. Para di ka ma-stress sa trabaho. Okay? Oo. Ayan. Tapos, halimbawa, nagawa nyo na lahat ng mga small task, pwede nyo naman simulan na yung big task if you are ready. The thing here is, if you cannot do something fully, you do it less. The thing is, you need to do it.
Remember, if you cannot do it fully, you do it less. For example, ang routine mo pag nasa bahay ka, naglilinis ka ng kwarto, pinupunasan mo lahat ng alikabok, nagwawalis ka, nagva-vacuum ka, napapalit ka ng bedsheet. Pero after vacation, hindi mo siya kayang gawin. Pero as part of your routine, you do less. Ano lang yung kaya mong gawin? Ngayon, ang kaya ko lang ay magpunas ng alikabok. That's it. Okay na yun. You tap yourself, you pat your shoulder, you did a good job. Very good. Okay na yun. Very good. Very good So, job. at least you do something. Tama. Sa time na may 20% ka lang, pag binigay mo yung 20% mo, Yun na parang yung 100% 100%. na yun. Yes, Ay, that's ang your galing. best. Pipilitin Oo, talaga. oo. At ang pinaka-importante kasi, yung pagbalik natin sa trabaho. Minsan, yung mga tao, kaya sila nahihirapan bumalik sa trabaho kasi yung utak nila nasa holiday pa, pero yung katawan nila kailangan na magtrabaho. Isang magandang way para unti-unti na makabalik yung motivation mo is yung reconnection. Reconnection. Yes, reconnection. Dapat ma-feel mo, pagbalik mo sa trabaho, you are not doing labor. Dapat ang ma-feel mo, you are doing reconnection. Reconnection. Yes. Paano kayo mag-reconnect? Ang gagawin nyo ay tingin kayo sa phone nyo ngayon. Ayan. Tingnan nyo. At maghanap kayo ng Lobat. picture nyo ng bakasyon nyo na feeling nyo highlight siya ng bakasyon. Tapos, isi-share natin sa isa't isa kung ano yung highlight nun, bakit siya yung pinakamagandang part ng bakasyon nyo. Kasi mafe-feel mo na, ay, hindi ako nagtatrabaho, nagkikwentuhan lang kami ng workmates ko, ng colleagues ko. So you will not feel na labor to. Parang nag-share lang tayo ng happiness natin ng bakasyon. So unti-unti, mafe-feel mo na, ay, kapag nakapag-share ako dito, okay na ako, ready na ako, mamaya magtatrabaho na ako. Sige, okay, game. Sige, Ready game. na? Sige. Sige, pakita natin yung picture ni Ira. Okay. Wala kasi nandun sa isang phone. Pakita natin sa screen. Nandyan ba yung picture? Ito, ayan. Nasa Instagram ko naman siya. Pinost ko siya. I-cast mo doon. Ayan. Ito po siya. Yan. Ito yung nag-travel kami sa Korea noong last year, 2024. Kasama ko ang aking family. 2-week vacation siya. So, ayun. So, ano yung highlight nito? Highlight nito, ayan, yung nag-handbook kami, tapos family portrait, tapos, Feeling. very happy kasi may, parang sobrang fulfilling para sa akin nun na nasama ko yung parents ko, na-treat ko sila sa Korea na inayos ko lahat ng mga documents nila, tapos trinit ko sila papunta dito sa bansa. Parang sobrang laking achievement nun para sa akin na makita ko rin na nag-e-enjoy yung family ko. Ayun. Super happy in me that. Sa akin, teka lang. Pero dito sa picture na to, ako lang mag-isa. Pero marami kami dito. Ewan ko nakikita ba? Pakita mo. Yan. Yan. Ano yan, nasa beach kami niyan sa somewhere in Batangas. Yan. Somewhere. Sa somewhere in Batangas. Sa Nasugbu, Batangas. Natutuwa ako dyan kasi ayun yung time na kompleto kaming family. Kasi pag may mga outing, parang laging may isang absent. Ganyan, may isang conflict yung schedule. Pero ito, dito sa, sa beach na yan, kompleto kami. Tapos parang ang dami naming nagawa. Kasi parang almost, yata rin kami dyan, parang 1 week to 2 weeks. Medyo nagtagal din kami kasi okay din yung accommodation. Tapos kasama ko pa rin yung mga iba kong tita dyan. So, ayun, parang ayun kasi yung medyo kompleto kami. Yung time na yan. Uy, ba't pati yan sinama? Hindi mo naman sinabi. Slideshow pala. Ba't parang dami pala? Isa Ikaw lang. naman, Joshua. Ito yung akin. Ano sa'yo? Ay, ang pogi. Uy, pogi. Ay, pala. O sige, kaya Ito yung pictorial yun eh. Pictorial. Parang nag-model ka naman sa bakasyon. Ako yan, tinan nyo. Yun ba yung nagturong tayo? Hindi. Iba yan, ibang year. Pero La Union yan, La Union. Yan yung mga go-to na pinupuntahan namin talaga, La Union. Ako, ang highlight sa akin, hindi highlight. Ano? Parang low light lang. Low light? Bakit low? Bakit low light? Kasi naalala ko yung na-enjoy ko dyan, may dala akong speaker sa beach. Speaker na malaking ganyan, tapos papatugtog lang ako sa beach, tapos nakahiga lang ako ganun. Nakahiga lang ako dyan sa seat na yan. Mula sunrise hanggang mainit na yung araw. Tapos yun lang ginawa ko. Ayun, no konting swimming. Pero gusto ko yung oras ko na Kayapan.
O yung hindi ko iniisip yung oras, yun. Yun yung na-enjoy ko. So, yun na yung highlight, no? Oo. Aww. Ayo, Titi. Ito sa akin. Asan? Tada! Ayan. Umakyat ako ng Mount Pulag. Aba. Kasi akala ko hindi ko kaya. Hindi naman ikaw yun eh. Oo, nakatakit. Mata lang yung kita. Oo, kasi akala ko hanggang dyan na lang ako sa grassland. Pero nang nakaya ko pala siyang maabot sa tuktok. Kasi third highest mountain yun sa Philippines. So, feeling ko, ang power, parang feeling ko, ang lakas-lakas ko, ganun. Parang yung mga time kasi na yun, parang pinanghihinaan na ako. Kasi parang patapos na ako yun sa college. Tapos parang feeling ko, papasaba ako. Ang daming pumapasok sa isip ko. Tapos nung naakyat ko yung Mount Pula, habang inaakyat ko siya, shucks, ang lakas ko pala, kaya ko pala, ganun. So parang ang dami niyan nagawa sa sa utak ko na ang ganda. Ganun. Thank you for sharing. Ayan, sana maging ganyan din kayo ka-motivated pagbalik nyo sa mga dapat nyo gawin after ng inyong bakasyon. Di ba parang ang sarap mag-reminisce na, oo nga, ito yung highlight ng bakasyon ko, ready na ako to go Pero back hindi ka on track. exempted. Oo. Meron ka rin ba? Wala ba? Nag-send ng picture. Ay, sayang. Pero thank you, Celine. Yes. Dami natin susunod natin yan. Alam natin yung Maiwasan natin gagawin. yan. Magbigyan tayo ng advice tungkol dyan sa post-holiday syndrome Yes. or hangover. Ngayon naman, ito medyo nagugutom na tayo kasi syempre, ang aga-aga, wala pang almusal. Kailangan natin malaman kung ano ba, Mercy? Nagkaka-post holiday yan. Ito na nga yun eh. Kakagaling siya natin ng bakasyon. Holiday hangover pa. Bayan mo. Nagka-brain fog Siguro brain fog to. Hindi, gutom yan. Gutom. Kailangan na magluto ni Ira. Oo, sabi ko siya, buti na lang dito si Celine para mabigyan tayo ng mga advice ganito para sa mga namumroblema na tayo, no? Nangangati na ako. No? Pero mahirap ding mag-enjoy kapag gutom. Kaya usapang lutuan at kainan naman tayo mamaya with Ira. Excited na ako sa iluluto mo para sa amin. Yeah. Perfect yung measurement. Ako din, te. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung ako nang bahala kung anong gusto kong ilagay. Hindi ko rin forte ang baking, pero na-enjoy ako kasi challenging siya para sa akin. Kumbaga parang mas nag-iisip ako dito. Medyo technical kasi pag baking. So, somehow, mas nasa-stretch yung brain ko when it comes to cooking. Parang dami kong iniisip about sa ingredients, ganyan, sa temperature, ayun. Pero kami yung mga ayaw na namin mag-isip. Gusto na lang namin kumain. kumain. Oo. Ayan, pero eto kamusta ba yung paghahanda mo para sa long break? Ano ba mga iniisip mo na gawin? Una, nagigilty ako eh. Kasi Bakit? lagi ako yung absent sa amin. Hindi, pero pagka... Dami mo ng bakasyon. So pag, oo nga, sabi nyo nga, hindi pa ako 3 years talaga dito. So sobrang dami kong absent. Pero yung sa paghahanda ko sa long break, madalas kasi, wala talaga akong itinerary. Gusto ko, dun ko na-find out. Though meron akong mga videos na pinapanood, pero ayoko na pinipressure yung sarili ko na dapat ganito karami yung pupunta ako sa isang araw. Gusto ko chill lang. So parang, laging DIY, tapos light lang, relax lang. So hindi naman masyado nakaka-pressure. Pero syempre, pinaghahandaan ko pera pang gastos. Pero alam mo, katulad mo, gustong-gusto kong sumasama sa mga friends ko na sila yung bahala sa itinerary. Kasi yung bakasyon, feeling ko dapat sasama lang ako. Oo. Kayo na bahala, mag-isip kung saan tayo pupunta. So, kalad-karen lang ako. Pero bago namin alamin itong inihanda mo para sa amin yung umaga, curious lang ako. Bakit ba napili mong mag-professional culinary art? Ay, ang habang kwento nito Pero kasi before ako mag-culinary arts, before ako mag-aral nun, kasi di ba, nag-artista ako. Tapos nag-pandemic. Tapos natapos na yung contract ko dun sa dati kong network. So parang naisip ko, wala naman akong ibang alam na gawin bukod sa pag-arte nung time na yun. Pero gusto ko na magkaroon ako ng panibagong skill, ng panibagong knowledge, at gusto ko rin mag-aral. Tapos yun, dun ako nakapag-decide na gusto ko mag-culinary kasi medyo intimidated ako sa food. Tapos may mga times na dati na... mahilig kang kumain. Mahilig akong kumain. Pero pag kunwari, invited kami sa hotel, ganyan, may event. Tapos,
may food na, parang alam mo yung super high-end, ganyan. Nai-intimidate ako. Parang natatakot ako na tikman yung pagkain. Though gusto ko siyang tikman, pero dahil parang, wow, super high-end naman yung pangalan nito. Parang hindi ito pang mayaman, ganun. Parang nai-intimidate ako dun sa food, plus dun sa mga taong nakakasama ko na parang hindi ko nabibigyan yung chance ko na makihalubilo sa kanila. Dahil lang nai-intimidate ako sa food. So parang sabi ko, challenge ko din yung sarili ko. Kasi una, medyo masculine nga yung pagkukulinary. Parang pag naisip natin, chef, ganyan. Lalaki. Parang lalaki, ganyan. So parang sabi ko, hindi, pwede rin mga babae dyan. So parang yun, isa sa naging reason ko is para i-challenge din yung sarili ko. Tsaka para mas matuto ako ng panibagong skill. And yun nga, mag-work ako din sa ibang bansa para matuto talaga professionally about cooking. So ano yung pinakaunang life lesson na natutunan mo sa pag-aaral magluto? Hirap nito. Life Parang lesson. alam pang Miss Universe Oo yung nga question. Pero siguro, yung unang-una ko kasing natutunan, anyone can cook. Kasi, siguro hindi naman life lesson yon. Pero yung lesson about culinary, siguro, lahat tayo pwedeng matutong magluto. Kasi, meron lang talaga siyang process. Kasi, before ako mag-culinary arts, mahilig akong kumain, pero hindi talaga ako marunong magluto. As in, hindi talaga ako marunong at all. Wala akong knowledge, di ako marunong magsaing. Pero mag-culinary arts. Pero interested lang ako. Pero nung nag-aral ako, dun ko natutunan na, pag tinuro pala sa'yo step by step, magagawa mo naman siya. So, yun na din yung naging reason ko kung bakit nagsishare ako ng mga content ngayon. Somehow, sana natututunan din ng mga kasangbahay yung mga tips na tinuturo ko sa kanila. So, parang, siguro, ayun, that anyone can cook and you share the knowledge din na natututunan. Pinapasa mo siya. Tama. Tsaka okay kasi yung mga kasangbahay natin na hindi kayo mag-aral sa mga culinary school, nakukuha nila yung technique sa pag-share mo ng mga natutunan mo, diba? Ano naman yung pinaka-memorable kusina experience mo na hindi mo makakalimutan? Siguro nung nag-finals ako for culinary arts na nagkaroon ako ng gold na medal. Ang dish ko nun is beef Wellington. Yes. Natikman namin yan. Ayan, ginawa ko yun sa inyo. Tapos sobrang grabe yung pinagdaanan ko dun. Almost parang 10 na dry run yung ginawa ko para ma-perfect ko yung dish. Tapos ang dami kong paso. Tapos nung actual day, nung competition, kasi competition din siya bukod sa final exam, 1 hour lang yung tulog ko. Ay, hindi, parang 40 minutes lang yung tulog ko. Tapos ayan yan yung actual video ko ng finals. Super stressed ako. Tapos ako yung last na nagpasa ng dish kasi parang sobrang hindi na gumagana yung utak ko. Kasi nga, 40 minutes lang yung tulog ko. Tapos, meron akong pinagdadaanan. So, parang feeling ko, nung nagka-gold ako, tapos natapos ko siya ng maayos na maayos, very thankful to God ako na sabi ko, hindi ko kayang gawin yun by myself. Kung hindi ako tinulungan ng Diyos, hindi ko magagawa yun. So, yun. So, very memorable para sa akin yung finals. Ito talaga natawag nila, hard work pays off. Diba? Kahit ano pang pinagdadaanan mo noon, diba? Pero bago pa kung saan mapunta yung kwentuhan natin, gawin na natin to. So, chismis ko pa naman yung mga pinagdaanan. Pero sige, magluto na tayo. Sa mga kasangbahay, ito ay chocolate chip cookies. Tapos, ang ingredients natin, very minimal lang, pero medyo technical somehow, pero padadaliin ko para sa inyo. So, hinati ko sa dalawang category yung ingredients natin, wet ingredients and dry ingredients. So, meron tayo ditong butter, pero ito, ginawa natin siyang beurre noisette. Beurre noisette meaning, yung toasted na butter. So, minelt natin siya until color brown na siya. So, maaamoy nyo parang, very toasted yung amoy niya. Ayan. So, mas magbibigay siyang ng nutty flavor doon sa ating chocolate chip cookies. And then, meron tayong white sugar and brown sugar, pero ito ginamit ko is muscovado sugar para medyo mas healthy. So, meron din tayo ditong vanilla essence. Meron din tayong egg yolk. And, isa lang? Oo, isa lang. Calculated talaga yung yung recipe niya, kaya nakalagay din pati yung mga measurements.
Kaya i-take note yung mga kasangbahay yung measurements dyan. Kasi pagka nagsobra or nagkulang, baka di mabuo. Diba? Tapos ba't ko ba nailagay dito sa wet ingredients yung chocolate chip yung chocolate chips or yung milk chocolate. Pero ito, pang ano natin siya, yung filling natin para para maging chocolate chip cookie siya. Ayan. Tapos, yun for our dry ingredient, this is all-purpose flour and meron lang siyang baking soda na 1/2 teaspoon. So, unahin na muna natin yung ating, dahil naka-measure na lahat yan, paghalu-haluin lang natin. So, unahin natin yung ating butter. Ang bango ng butter. Yes. Tapos, lagay na natin kagad dito yung sugar. Kaya nakahalo yung sugar dito sa wet ingredients kasi if I remember it correctly, ang isang parang feature ng sugar is hygroscopic siya, meaning mas madali siyang maka-absorb ng moisture. So parang nagiging liquid siya kapag nadagdagan mo siya ng tubig. So nagiging liquidy, so dun siya sa wet ingredients. So lagay na natin lahat para mas maging siya. Bakit tayo may asin here? Para lang mag-balance yung flavor ng lahat. Pero pinch lang yung ilalagay natin siya. Ayaw natin maging siya, salted caramel. Ayan. So, lagay natin yung vanilla essence. 1 tablespoon lang. Ayan. Ang masaya lang talaga kapag ka nagbe-bake, ang bango-bango ng buong bahay. Ay, oo. Diba? Maamoy mo talaga siya sa buong bahay nyo. Ayan. Parang may sariling bakery. Gusto mo mag-mix, te? Ayan. So, mix mo lang siya na ganyan. Until mag-incorporate lahat ng ating ingredients. Sige. Gusto ko tumaganto. Natututo ako ng mga bagong bagay. Tapos after nun, mga kasangbahay... Paano ko malalaman if it's enough ng halo? Medyo, feel mo siya na dikit-dikit na siya. Parang nagka-clump siya. And para siyang magpo-form ng thick consistency ng jam. Jammy texture, ganyan. Ayan, almost done na yan. Konting pa siguro. Kita niyo ba, mga kasangbahay? Ayan. Actually, ito kasi, hindi talaga siya completely magiging parang super smooth. Kasi yung muscovado natin, marami siyang mga, mga buo-buo ng sugar. Which is actually good for the recipe para may konting bite. Kasi kagabi, nag-dry run na ako kagabi. So medyo natikman ko siya ng ganun yung texture niya. Para siyang sugar cookie, ganun. Sige, try ko, te. Ayan. Ayan, pwedeng ganyan. Pwede rin siyang mabilis. Ganun pala, may technique pala, mga kasangbahay. Ganyan. Mag-incorporate. Kasi soft girl tayo, mga kasangbahay. Pagka soft girl, dapat soft lang din. Basta ganito, nag-incorporate tayo ng air. Ayan. Sa mismong natin. Ayan, medyo nagiging fluffy siya, ganyan. Siguro ito, pwede na yan. Actually, okay na yan. Tapos lagay natin dry to wet. Lagi siyang ganun. Sige po, lagay niyo na po lahat. On. Then, palit tayo ng ating utensil. Gamitin natin itong rubber spat or rubber spatula. Tapos mix lang. Ikaw, te. Sige. Yan. Dapat ba, din ako, hard na dito? Pwede naman. Basta completely mag-incorporate lang siya lahat. Yan. O yan, mga kasangbahay. Dapat pala yung halo, may tama-tamang halo din. Lalo sa mga recipe na, for example, yung mga macarons, yung French macarons, merong tamang pag-incorporate ng air doon. Tapos, very technical. Meron niya ako nakita na parang kapag maghahalo, isang direksyon lang. Yun, yung mag-ribbon ka, ayan. Ganon siya sa baking, kaya ayoko sa baking. Parang, siya, masyadong, tali ka sa isang, which is good naman, kung gusto mo matuto talaga ng routine. Pero, siya, parang no room for error. Parang hirap pagkaroon ng error sa baking. Parang mahirap siyang retokihin. Oo, that's the right term. Ayan, actually, medyo okay na nagiging yan. parang na siya. Ano ba tawag dito? Buhangin. Oo. Basang Pagka buhangin. ganyan, pwede rin natin siyang, sige, mix mo pa siya, te. Tapos, pwede na tayong maglagay ng chocolate chips natin. Hiniwa ko to, milk chocolate siya. Mas masarap kasi, ba't bakit chocolate chip ng chocolate chip? Hindi naman siya chocolate chip talaga. Milk chocolate yung ginamit natin. Yung whole bar yan, kinot ko lang siya. Tapos,
Wait lang, tama ba yung pagkasuot? Dapat mag-workout kayo ng arms kapag gano'n ang kasangbahay. Kasi nakakangawit pala. Ayan, kaya bumate. Yes. Ayan. Okay lang ba itong ginagawa ko? Yes, pero eto. Ano pang kailangan? Ganito ko siya Turuan mo gagawin. ako ng technique Ayan. dyan. So, ganito, pwede mo siyang pagdikit-dikitin para mas mag-incorporate lahat. Tapos, mas magdikit-dikit lang siya. Ganon. Until mawala na yung puti, yung flour mismo, yun ang indication na okay na siya. Actually, this is okay. Tapos ngayon, pwede na natin ilagay ang ating lahat. Gusto mo? Konti. Ang laki, sobrang generous. Yeah. Tapos, pwede natin lagyan ng toppings na malalaki. Yes. Tapos i-fold lang natin para pumasok dun sa bowl. Lahat malagyan. Ayan. Tapos, for example, ayan, natapos nyo na. Pwede nyo na siyang i-shape. Yung iba, gumagamit sila ng scoop, ice cream scoop. Pero ako, I like it yung ganito siya. Kahit gano'n kalaki. Tapos, meron na akong prepare. Ito, this one. Yan. Tapos, ano itong kakaiba? This one, nilagyan ko siya ng spirulina powder. So, kung gusto niya na medyo high protein, medyo mag-incorporate kayo ng nutrients pa sa medyo, mataas na sugar. And very parang nakaka-guilty na dessert or na food. Ito, medyo pampalubag loob siya. So, this is frozen. Actually, ito, almost 3 months na siya sa freezer ko. Tapos, ngayon ko lang siya nilabas. Pwede pa yun? Pwede siya. Gaano siya katagal na pwedeng i-store? Ito, 6 months, pwede siya. Siguro up to a year. Depende dun sa expiration din ng bawat ginamit nyo na ingredients. Ito, ibibake lang natin siya sa 175 degrees Celsius for pwedeng 10 to 12 minutes, depende sa laki. Pero ito, this size, ganitong kalaki, parang silaki ng palad ko. About siguro to, 30 to 40 grams. Ganon, nanguhula na lang. 20 minutes po, mga kasangbahay. Lalo if kapag malaki. Frozen. Oo. Tsaka mga kasangbahay, ito, very easy din siya. Pwede talaga siyang gawin na breakfast. Kasi pwede mo na siyang store na matagal sa freezer. Tapos, bake na lang ng bake. Saka ang maganda po mga kasangbahay, para hindi kayo mahirapan din sa baking, i-preheat nyo yung oven nyo ng 20 minutes before kayo mag-actual na bake. Tapos mas maganda meron kayong thermometer para nakikita nyo yung actual temperature. Kasi minsan hindi accurate talaga yung depende sa oven. Ayan. Actually, ito medyo lumagpas tayo sa preheat, kaya pinapalamig ko muna. Yung, ingat lang ate. Ayan. Yeah. Tapos, ito, actually okay na to. Tapos na-prepare na natin. Pero meron akong prepare talaga na mismong cookies for you guys. Dali-dali lang niya gawin, mga kasangbahay. Ay, ang pangit ng plating. Sorry. Tcharan! Ayan. So, ito na po yung na-bake ko kagabi. Sorry, kinamay. Siyang pistachio na matcha. Oh, yun nga. Ayan. This one is our chocolate chip cookies. Yes. Best partnered kapag merong milk. Ayan. Ay, sarap. Hindi ko nalagyan, pero may milk. Oo, naku, ang sarap-sarap niyan. Pero patikman natin to sa kanila. Ito na agad. Hala, nape-pressure ako. Oo, dapat matikman nyo din to. Just Ito kasi, disclaimer sa mga kasama natin, na-over ako dito ng bake. Ginawa ko siyang 25 minutes. Kasi akala ko sira yung oven. So, ano mangyayari pag na-overbake? Ayan, medyo tumigas. Matigas. Pero meron akong mga cookies na nakikita na crunchy yung labas, tas chewing loob. Paano binibake yun? Dapat Sa medyo oras. under din yung time. Tapos depende sa sugar na ginamit mo. Actually, itong recipe na to, kapag under-bake siya ng mga 20 minutes, 18 minutes to 20 minutes, ganun yung magiging kalalabasan niya. Chewy and soft siya. Yan. Pero ito kasi, naging 25 minutes. Sige. Tawagin na lang. Tawagin tayo ng... Tara na dito, Joshua Broski. Tingin kami ng ng chocolate chip cookie. Parang iba yan yung yung may spirulina. Patikim kami dito. Gusto ko ng chocolate chip cookie. Tingnan nyo. Gusto nyo na bang tikman? Tikman nyo. Parang masarap nga yung may gatas na. Ididip natin sa milk. Ano ba? Kami na. Pakita. Ibigay Gutom na kami. yan.
pa, yung mga perfect combination ha. Wow. Chocolate chip cookie and milk. Ano nang Ididip tawag? mo. Chocolate chip Grabe cookie. naman yan. Tsaka gusto ko yung spirulina version ni Ira. Healthy. Kasi meron ding iba na ginagawa nila. Diba may mga may mga chocolate. Yung iba ginagawa nila dark chocolate. Alam naman natin dark chocolate, diba may mga health benefits yan. May flavonoids na sinasabi na antioxidants na makakatulong sa blood flow and yun, di ba? Ano siya, very good sa ating. Tapos nilagyan pa ng spirulina. I'm not sure kung dark chocolate yung ginamit niya kasi medyo nakatikim na ako kanina. Chocolate milk yung ginamit. Pero ito na nga. Pengi kaming cookie. Patikin kami. Ang chocolate chip Kain na na! Guys, puno ng pag-ibig to. Medyo matigas lang. Gusto ko yung green na version Ang daming cookies, isa lang yung baso. Sorry na. Kanya-kanyang ano na lang daw. Kanya-kanyang sausaw na lang. Kanya-kanyang, lagok. Dip. Chocolate chip. Pwede bang ano lang? yung Half green. lang, sige. At mga kasambahay, bago kumain, dapat Tapos kinawakan ko rin. Ka muna. Ay, tayo. Oops. Baka tumumba kayo pareho dyan, ha? Easy. May nahulog na dyan kanina. Hindi namin sasabihin kung sino. Kaka-holiday ano na yun. Ano, masarap ba yung luto ni Ira? Masarap ng sausaw na Speechless na siya. Parang pagdating tuloy ng mga holidays, parang gusto ko rin ganito bongga yung mga kakainin. At saka di ba pwede yung ibang variant? gift Merong din. oatmeal, gano'n. Yes. May Pwede mga nilagyan ng nuts. Oo. Sarap. Ito maliban sa food, ang dami natin natutunan sa buhay. Yun yung maganda ngayon. Kasi, kasi syempre ang hirap din kaya yung nasa stress ka ngayong holiday, dapat nag-e-enjoy ka eh. Tsaka yung mga paalala sa atin ni Celine dun sa, especially sa sleep, sobrang halaga nun. Tsaka para mas ma-enjoy natin yung travel. Ako, pinaka-takeaway ko is yung reconnection. Diba? Para ma-remind mo kung ano yung highlight dun sa travel mo. Tama. Perfect! Saka yung paggawa ng chocolate chip cookie, ha? Hindi ako marunong nito, pero at least ngayon may idea na ako. Thank you, Ira. Sige na. Tsaka maganda yun kasi yung brain natin, di ba? Very active habang nagluluto siya. Habang nagluluto. Kaya lalo na during holidays to, dapat nag-iisip pa din tayo. Pero di tayo magkakaroon ng holiday hangover tulad ng sabi kanina ni Celine. Kaya maganda yung mga ganito, mga for energy. Ang sarap. Perfect. Ngayon naman, batiin natin yung mga nainggit sa mga cookies natin. Nandiyan sila Hazel, Andrew. Ha? Nainggit sila sa cookies. Hindi ko maintindihan. Sila Hazel, Andrea, Ricky, AJ, and Maricel. Good morning sa inyo. Ngayon mo na lang ulit sila binata. It's been a while. It's been a while lang. Bigyan mo ng heart. Bigyan mo Kapag ng ka heart. na ano ko lang, na-feel ko lang. Bigyan mo naman sila ng heart daw. Bigyan mo daw ng heart. Ayan na. Pero mga kasambahay, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit Beauty Works Plus Aesthetics Lounge and Training Center. Located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. Sana wala akong tinga. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thank you to Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. Beauty Works Plus, affordable treatments, amazing results. Yes! At Yon. Meron pang food consumption pa to. Thank you rin po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircuts for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1. Yes, and we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 882-40867 and 882-49360. Wait, ko lang, babatiin ko lang si Ma'am. Sali niyo naman ako. Kalimutan na. Di pa naman yata eh. Kalimutan na. Good morning sa aking Mamsi. 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 Diba? Mga kasambay, sino magsasabing puyat kami? Wala magsasabi. Pero maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa.
Yes. Yes, bro. Yes, bros. Yan na yung nakakalagay Anyway, see you again tomorrow, God willing, dito sa Good Morning, Kuya!